Para sa mga taga-Quiapo, si Tanggol ay higit pa sa isang pangalan. Isa siyang simbolo. Ang kanyang mukha ay nakapinta sa mga pader. Ang kanyang mga kwento ay laman ng mga usapan sa mga barberya at karinderya. Siya ang sagisag ng pag-asa, ang patunay na kahit galing ka sa putik maaari kang tumayo bilang isang hari. Siya ang boses ng mga pipi, ang kamao ng mga mahihina. Kapag may nag-aabuso, ang pangalan niya ang isinisigaw. Kapag may problemang hindi kayang solusyonan ng pulis o gobyerno, sa kanya sila tumatakbo. Ang hindi nila nakikita ay ang bigat ng pag-asang iyon sa kanyang mga balikat. Ito ay isang krus na hindi gawa sa kahoy, kundi sa libu-libong pangarap at dasal ng mga taong umaasa sa kanya. Bawat desisyon niya ay may epekto hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong komunidad. Isang maling galaw at ang pag-asang iyon ay maaaring maging abo. Araw-araw, dinadala niya ang kanilang mga pasanin. Ang problema ng matandang babae na pinapalaya sa kanyang apartment, ang pangarap ng isang bata na makapag-aral ng hindi natatakot sa mga siga sa kanto, ang hiling ng isang ina na maging ligtas ang kanyang mga anak. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng solusyon, ng kaligtasan. Ngunit sino ang sasalo kay Tanggol? Sino ang magtatanong kung ano ang kanyang sariling mga pangarap? Ang totoo, matagal na niyang ibinaon ang mga iyon. Minsan, nangarap din siyang magkaroon ng simpleng buhay, malayo sa gulo. Nangarap siyang magmahal nang hindi iniisip na baka madamay ang taong iyon sa kanyang mundo. Nangarap siyang maglakad sa kalye nang hindi kailangang lumingon sa kanyang likuran. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay kailangan niyang isakripisyo para sa mas malaking layunin, para sa pag-asang ibinibigay niya sa iba. Paano mo bubuhatin ang pangarap ng isang buong komunidad kung ang sarili mong mga pangarap ay matagal mo nang ibinaon sa limot? Para kang isang kandila na nagbibigay liwanag sa lahat habang unti-unti kang nauupos. Ang init na nararamdaman nila ay ang